May 2025, natatandaan nagpatupad ng 3-ton weight limit sa San Juanico Bridge. Dahil dito tanging ang maliliit na sasakyan lang kagaya ng sedan, SUV, MPV, pickup at tricycle at motor ang pinayagan na dumaan. Naging one-way, alternative flow din ang traffic na nagdulot ng malaking epekto sa ekonomiya at public transportation, hindi lang dito sa Eastern Visayas kundi sa buong supply line ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero sa wakas, nitong December 12, 2025, opisyal nang itinaas ang weight limit sa 15 tons. Hello guys, bali ito na nga, totoo na nga na pwede na dumaan dito yung malalaking sasakyan na higit sa 15 tons. Dati kasi ay 3 tons lang yun, ngayon 15 tons na. So let's go, tignan natin kung ano yung mga pinagbago ngayon. So ito, compare sa dati kasi may mga pila pa sa dito. Ayun, wala nang halos pila. Wala na talagang pila kung napapansin nyo. Tapos napapansin nyo din na meron pa rin naman bantay. Pero hindi na siya katulad ng dati na madami talagang bantay. Meron pa rin dito. So ito, tignan natin. Alam ko may speed limit dito. So let's see kung tingnan natin. At ang alam ko bawal ditong mag-stop. So kung may dadaan dito at may balak mag-stop, wag na kayo mag-stop dito. Tapos kung as much as possible, wag kayong mag-overtake kung dadaan kayo dito. Kasi kung nakikita nyo dito sa gilid, dito, naka-double yellow line. So as much as possible, wag kayong mag-overtake. Bali sa ngayon, possible na umulan dito sa Leyte. Sa San Juanico side pala. Bridge. Kung titignan nyo dun sa malayo, umuulan na. Bari talagang every noon or afternoon dito panay ulan. So expected na yan kung dadaan kayo dito. Kung napapansin nyo, wala dito masyadong dumadaan na mga yung mga naglalakad na tao. Wala. So ito, hanggang ngayon kasi na-amaze pa rin ako sa view ng San Juanico Bridge. Tapos yung pinagbago din kasi wala nang masyadong uga compare sa dati, which is very good. Yun kasi yung nakakatakot. Every time kasi may dumadaan dito na malaking sasakyan, umuuga kasi dito, which is nakakatakot. Meron pa rin portion dito na hindi maayos yung spalto. Pwede sana nilang ayusin to, pero alam naman natin na medyo matagal yung pag-aayos niyan. So ito, halimbawa dito na park, lumulubog pa rin. Ito, at ditong park yung medyo alanganin talaga siya, hindi pa rin yata naayos, pero nakikita nyo naman dun na okay na siya. So I hope na magtuloy-tuloy ito na open na ganito, kasi malaking ginhawa din ito, lalo na holiday season din. Tapos alam mo naman natin na maraming dumadaan dito na mga produkto na ginagamit na mga binibili ng mga people or mga tao. So ito, yun yung etong bawal na gawin nyo dito, yung ganon, mag-overtake. Tapos andito pa rin yung 30 kph na speed limit. Kung napapansin nyo dito, yung mga barrier nilagay nila sa gilid, siguro dahil sa alam nila na medyo delikado din to, lalo na kapag ganitong time kasi mahangin din.
So yung mga nakapila dito, mga ano na lang siguro to, nagpapahinga. Itong isa, parang ang tagal na to, Eagle Star. So, tingnan natin. Hanap tayo ng magandang pestuhan dito. Okay. Dito tayo. Ay. Unbox. May unbox pala dito. May unbox. May unbox pala. Police. Yung DPWH. Sa mga nagtatanong pala, pwede nang dumaan dito yung bus. Kung nakikita nyo dito, meron ng bus na dumadaan. Tapos kapansin-pansin din dito na ano, na wala nang masyadong uga talaga. Usually ito kasing dito banda, mauga kasi ito, sobrang mauga. So sa ngayon wala na siyang ano, uga. Kahit may mga dumadaan pa na ano, marami ka pang kasabay dito, wala na masyado. Pero kapansin-pansin talaga yung kalsada nito is the same pa rin naman. Kung ano yung dati, the same pa rin na halimbawa ito, ganun din yung banda sa side. So ito, ganun. Kung nakikita nyo, kasi kung halimbawa kung hindi talaga inaayos itong ano, bridge, talagang feeling ko babagsak. Yung part na babagsak is dun banda sa Samar, tapos itong banda dito. Kasi dun banda sa Leyte side, okay, parang okay naman yung bridge. Hindi naman ako expert, pero ito, yun banda. Hindi naman ako expert, pero alam ko nafe-feel yan ng mga tao na dumadaan dito. So eto, mayroong biker na ano, okay lang naman kasi dyan lang naman siya sa gilid.
Pero kung yung usual na may hihinto dito para mag ano, parang wala akong masyadong makita. Feeling ko din bawal kasi posible kasing ano. So napakaganda talaga yung view ng ano na San Juanico Bridge. Is the best, kumbaga. The best talaga. Paano kaya dito dumaan? Gusto kong pumunta dyan kaso hindi ko lang alam kung paano. Open kaya to sa public? Daming barrier. Kung nakikita nyo dito sa gilid, dami palang barrier. May zero. Sa DPWH Food Hub. So tapos may titignan tayo ng mga lugar dito sa ano banda kung saan marami nakatambay na ano na mga truck before. Saka yun kasi wala na masyado nakatambay, which is very good. Kasi sa totoo lang apektado lahat ng ano businesses. Kasi nadidelay nga yung mga transportation. Ang hindi pa naayos masyado itong part na to. So tingnan nyo. Pero I think na ano na nila. Hindi ko lang sure. Pero kapag dumaan kayo dito pala, kailangan hindi rush hour. Kasi kung rush hour talaga, halimbawa alas 7 ng ano gabi, alas 7 or alas 8 ng umaga, expected na yun na matraffic dito na part. Kasi tignan nyo naman nung ano kalsada, tapos marami pang mga sasakyan doon banda. I mean maraming mga ano, mga eskwelahan at mga meron din naman hospital dito na ano, yung sa IBRMC na every Monday mayroon silang flag raising na nagkokos din ng traffic yun. Kasi alam naman natin kapag may flag raising, may time na hihinto at hihinto yun sila. Magpapahinto lalo na nagtutugtog na ng flag yung national anthem natin. So tingnan natin. Tapos kapag maulan pala dito, itong part na to, nako, sobrang maputik to na part. So it's just Samantala, makikita nyo rin ang kasalukuyang construction na malapit sa tulay sa bandang Leyte side. Ito ang improvement ng runabout at bypass road. Sa susunod na taon, inaasahan magiging full operational uli ang San Juanico Bridge at maibabalik na sa original nitong capacity na 30 plus tons. Sana naman ay magtuloy-tuloy na ito dahil sa totoo lang, napakahirap ng dinadanas nating lahat noong nakaraang mga buwan. Hindi lang ito usaping traffic. Marami sa ating mga kababayan ang talagang nahirapan. Isipin nyo yung mga delivery ng pagkain at supply na naantala, kaya pati presyo ng bilihin sa palengke tumaas din. Kawawa rin yung mga commuters natin na kailangan mag-transfer o maglakad sa gitna ng mainit na panahon dahil hindi makatawid ang malalaking bus at jeep. Ramdam nating lahat ang pagod, puyat at dagdag na gastos sa pamasahe. Kaya dasal natin na matapos ang construction na ito
para hindi maulit ang ganitong klaseng kalbaryo. Sa mga lahat na nanatili hanggang sa puntong ito, maraming salamat sa panonood. Mag-comment lang at i-type ang shoutout para maisama ko kayo sa susunod kong video. Signing off.